Ayon sa ulat, posibleng tanggihan ni Austin Reeves ang kanyang player option na halos 15 million na pumasok sa free agency. At kapag mangyari yun, inaasahang babalik siya sa Lakers para sa isang napakalaking contract. Posibleng umabot sa 5 taon na may halagang 241 million. Kung mangyari ito, malinaw na si Reeves ay hindi na lang isang role player. Isa na siyang legit star at future cornerstone ng Lakers. Sa ngayon, pinapakita ni Reeves ang kanyang breakout performance na nag-a-average siya ng mahigit 23 points, 5 rebound at 5 assists per game. Hindi lang siya scorer, isa rin siyang playmaker at consistent na contributor sa magkabilang dulo ng court. At mas lalong naging mahalaga ang role niya dahil sa pagpasok ni Luka bilang bagong mukha ng franchise. Habang papalapit sa dulo ng kanyang karir si LeBron, malinaw na ang direksyon ng Lakers, bumuo ng team sa paligid ni Luka. At si Reeves ang isa sa pinakamahalagang piraso nito. Sa totoo lang, perfect fit si Reeves kay Luka. Kaya niyang maglaro ng off the ball, tumira sa labas at gumawa ng sariling plays. Kapag kailangan, isa siyang ideal co-star na hindi na kailangan dominahin ang bola pero kaya mag-take over kapag kailangan. Bukod kay Reeves, plano rin ng Lakers i-retain sina Luke Kennard at Jackson Hayes. Si Kennard ay nagbibigay ng elite shooting at spacing, isang bagay na mahalaga sa sistema ni Luka. Samantalang si Jackson Hayes naman ay isang solid lob threat, bagay na bagay sa pick and roll plays. Sa tatlong ito, si Reeves, Kennard at Hayes ay bumubuo ng core supporting cast na swak sa playstyle ni Doncic. Sa kabilang banda, nananatiling committed si LeBron James sa pag-contend para sa championship, pero malinaw pa rin na ang Lakers ay naghahanda para sa hinaharap. Kaya ang malaking tanong ngayon, handa na bang ibigay ng Lakers ang 241 million para kay Austin Reeves? Kung pagbabasihan ng performance at impact sa team, mukhang oo ang sagot. At kung matutuloy ang deal na ito, posibleng masaksihan natin ang bagong era ng Lakers basketball na pinangungunahan nila Austin Reeves at Luka Doncic. Samantala, ayon sa analyst, hindi makukuha ni Luka Doncic ang number 1 MVP vote ayon kay Rachel Nichols. Ayon dito, kahit sobrang galing ni Luka sa opensa, hindi pa rin siya ang top contender para sa MVP dahil ang award na ito ay para sa buong season at parehong offense at defense ang basehan. Dagdag pa niya, nag-improve na si Luka sa depensa pero hindi pa rin ito sapat kumpara sa ibang kandidato. Sa ngayon, mas nangunguna sa MVP race sina SGA at Nikola Jokic dahil mas kompleto ang laro nila at consistent ang dalawa sa side ng court. Kahit ganun, siguradong kasama pa rin si Luka sa MVP voting dahil sa kanyang solid stats na may average na 33 points, 8.2 assists at 7 rebounds per game. Sa huli, malinaw na mahusay si Luka sa opensa. Pero para maging MVP, kailangan dominante ka sa lahat ng aspeto ng laro sa buong season. Malapit na makabalik si Stephen Curry at ito na ang pinakamalaking update sa kanyang injury recovery. Matapos ang halos isang buwan na pagkawala, sumali na si Curry bilang full participant sa practice ng Warriors. Kahit light session lang, malaking hakbang ito dahil ginawa niya ang parehong offensive at defensive drills. Pero ang pinaka-importante, papasok na siya sa 5-on-5 scrimmage. Ito na ang huling test bago makabalik sa actual game. Dito sinusukat kung kaya niya na ang physical contact, bilis ng laro at totoong galaw sa loob ng court. Matatandaan na 2 beses na siyang hindi na-clear para sa scrimmage itong mga nakarang linggo. Kaya ngayon tuloy na ito, malinaw na malapit na talaga ang kanyang pagbabalik. Sa ngayon, nakamiss na si Curry ng 25 games dahil sa knee injury at habang wala pa siya, bumababa ang performance ng Warriors. Mula 8 seed, ngayon nasa 10 spot na sila sa West. Kaya malaking tulong ang pagbabalik ni Curry. Hindi lang sa scoring pati sa leadership at overall flow ng team. Sa madaling salita, hindi pa siya officially cleared pero kung walang aberya, posibleng bumalik na si Curry sa loob ng susunod na mga laro.